Purihin ng Diyos. There's never been a day like this day. Amen. At napakapalad natin na isinilang tayo sa panahon ngayon na kung saan ang kabuuan ng misteryo ng Diyos ay kanyang binuksan sa atin. There's never been a day like this day. Praise God. Also good to see Brother Michael doon sa likod. God bless you, Brother Michael. Amen. Namiss natin ang ating kapatid na yan. At ngayon ay nakapiling natin siya. Praise God. At ating buksan ang ating Biblia sa Book of Hebrews. Nais kong ibahagi yung ilan sa mga bagay na ibinahagi ko sa church sa Bahrain. Pagkat alam ko na ito'y makakatulong sa ating araw-araw na pakikibaka. Because every day we are in a spiritual battle. Ito sa Hebrews chapter 11. Hebrews 11 verse 15. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Ibig sabihin, kung si Sarah at si Abraham, ang laman ng kanilang isipan ay yung bansa na kanilang pinagmulan, maaari silang nagbumalik roon. Pero ang sabi sa verse 16, but now they desire a better country that is unheavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. So hindi yung bansa na kanilang pinagmulan ang laman ng kanilang isipan, kundi ang kanilang desire, it's a better country that is heavenly. Amen. So, tayo manalangin sa Panginoon. Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi sa iyong presensya na nasa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Lord, ang iyong pangunguna sa amin na muli mo kaming pakainin ng iyong salita. Pagkat ang iyong salita ay buhay, kalakasan, Panginoon, sa aming kaluluwa. Lord, I pray that you would lead your servants sa mga bagay na aking sasalitain. Itong aking dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. So nais kong magbahagi in a subject that I entitled, What is your mind full of? What is your mind full of? Ang sabi sa ating text, and truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Now, mga kapatid, lahat po tayo ay may laban. Hindi lamang sa labas, kundi sa loob. And the greatest war ever fought is not between nations and armies, kundi yung digmaan na nangyayari sa pagitan ng ating dalawang tainga. The battle of the mind. Now, sabihin mo nga, ang laban ay nasa isip ko. Yes, the battle is in the mind. Now, every victory or defeat in your life ay nagsisimula dyan sa iniisip mo. So, bago ka magawan ng bago ka maagawan ng kaaway, ng joy, peace, health, o pag-asa, una niyang target ang isip mo.
Kaya sabi sa Proverbs 23 verse 7, Proverbs 23 verse 7, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip mo, yun ang nagiging ikaw. Now hear this, church. What you meditate on will eventually manifest. Ang thoughts mo ay parang binhi. Tutubo yan. Thoughts became words, and words became choices. Okay? And choices become habits, and habits become destiny. Now, kaya si Satanas, hindi siya dumarating na may sungay o tinidor, na parang tinodrawing ng mga tao, ano? Dumadating siya bilang isang thought, bilang isang kaisipan. Isang bulong sa iyong isipan na nagsasabi, oh, you'll never make it, or you're not worthy, or God doesn't care about you. Pero gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabi na sinungaling ang dyablo. Devil is a liar. Wala siyang kapangyarihan sa believer maliban sa kapangyarihan na ibinibigay mo sa kanya through agreement. Diba? Inuulit ko, walang kapangyarihan ang dyablo sa believer maliban sa kapangyarihan na ibinibigay mo sa kanya through agreement. Pagkat if you agree with the devil, you are giving him power or authority. So kung hindi mo pinaniniwalaan ang kasinungalingan niya, hindi niya ma-execute ang plano niya. Nung lumapit si Satanas kay Eva, hindi siya dumating na may espada, hindi siya dumating na may sword, dumating siya na may pangungusap. Hindi siya umatake gamit ang kuko, umatake siya sa pamamagitan ng usapan. Ang sabi niya kay Eva, did God really say? Now hear this. Satan's main weapon is suggestion. He attacks with thoughts, doubts, and imaginations. He cannot force you, but he can feed you. And if you eat what he feeds your mind, you'll believe what he says. Kung iyong kakainin ang bagay na pinapakain niya sa iyong isipan, paniniwalaan mo yung kanyang sinasabi. Tandaan natin that Eve lost in her mind before she fell in her act. Si Eva ay natalo muna sa isip bago siya bumaksak sa gawa. Now, that's why Paul said in 2 Corinthians 10, 4-5, ang sabi niya, the weapons of our warfare is not carnal. Now, merong warfare na nangyayari. Merong digmaan na nangyayari. At hindi tayo iniwan ng Diyos na walang sandata o armas. Meron tayong weapons. At sabi ni Paul, the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of His strongholds. Salamat sa Diyos. Amen. Our weapons are mighty. It could pull down the strongholds of the enemy. Sabi dyan, mighty through God to the pulling down of His strongholds. Now, ano yung strongholds na binabanggit dyan ni Apostle Paul? Na kung ating itutuloy, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Ayan yung stronghold, yung kaisipan o imagination na binild ng kaaway that is contrary to the Word of God. So anong gagawin natin? We have to cast down every imaginations. Yung stronghold na yan, yung maling paniniwala, yung maling kaisipan, mga kapatid, ibabagsak natin lahat ng kaisipan na hindi sumagsang-ayon sa salita ng Panginoon. We will put them into captivity to the obedience of Christ.
Sabi diyan, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Now meaning, ang tunay na digmaan ay hindi nasa langit. Nasa thought life mo. At kung sino ang mananalo sa isip mo, siya ang mananalo sa buhay mo. Now tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, bantayan mo ang isip mo. Bantayan mo. Guard your mind. Amen? Watch your thoughts. Kasi kung ano ang laman ng isip mo, magiging laman ng buhay mo. Beloved, the devil can defeat a believer who knows the truth. Hindi kanya kayang pilitin magkasala. Si Satanas, hindi kanya kayang pilitin matakot. Hindi kanya kayang pilitin magduda. Ang kaya lang niya bumulong. At umaasa siya na sasang-ayon ka sa kanyang ibubulong. Pero kapag ang isip mo ay puno ng salita ng Diyos, amen, walang bahay ang kasinungalingan ng kaaway. When the word fills your heart, deception dies at the door. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 12 verse 2, be not conformed to this world. Ano sabi niya? But be ye transformed by the renewing of mind. Be ye transformed by the renewing of your mind. Now, bago tayo lumaban sa dyablo, kailangan munang ma-renew ang pag-iisip. Because the mind that's full of God's Word is the mind that wins every battle. Kapag ang iyong kaisipan ay punong-puno ng salita ng Panginoon, ayan ang kaisipan na mananalo sa bawat digmaan. Do you believe that? Now, tandaan natin na Satan has no real power, only lies. Now, makinig kayo ng mabuti. Talo na ang dyablo. Naniniwala kayo dyan? Talo na ang dyablo. Hindi pa nagsisimula ang laban, tapos na ang resulta. Pagkat sa Calvary, hinubaran na siya ng kapangyarihan ni Kristo. Ang sabi sa Colossians 2:15, and having spoiled principalities and powers. So si Jesus Christ, He already spoiled every principality and power of the devil. Having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Ibig sabihin nito, walang sariling power ang dyablo laban sa iyo. Ang meron lang siya, deception. He has no power over you, only power through you. Ang kanyang kapangyarihan lang ay kapag binibigyan mo siya. Pagkat sabi ni Brother Branham, once you believe the lies of the devil, you are disarmed. Pagkat ang tanging niyang sandata ay ang deception, ang kasinungalingan. So he has no power over you, only power through you. Ang ibig sabihin, hindi kanya pwedeng pilitin magkasala. Hindi kanya pwedeng pilitin ma-depress. Hindi kanya pwedeng pilitin na matakot. Ang kaya lang niya, paniwalain ka na ganyan ka. Paniwalain ka na takot ka o na-depress ka. At kung ikaw ay naniniwala, magiging ganun ka. Diba? Now, sabihin nyo nga ito, walang magagawa ang dyablo nang wala ang pahintulot ko. Amen. The devil can do anything without my consent. The
The devil can do anything without my consent. Kapag pinaniniwalaan mo ang kasinungalingan niya, binibigyan mo siya ng authority. Pero kapag tinatanggihan mo ang kasinungalingan niya, napuputol ang power niya. The Bible says, he is like a roaring lion. Pero hindi siya biting lion. Malakas ang ingay, pero walang ngipin. His roar is intimidation. Ang kanyang ungal ay ang kanyang panakot. His weapon is suggestion. Kaya sa Genesis 3, hindi siya dumating bilang leon, oso, or tigre. Hindi mga kapatid. Dumating siya bilang serpente. Tahimik, matalino, mapanglinlang. Why? Dahil alam niyang hindi niya kayang pilitin si Eva. Kailangan niya itong kumbinsihin. At ang tanong niya, did God really say? So makikita natin, he twisted the word, he questioned God's goodness, and he distorted truth. At nang si Eva ay nakinig, ano nangyari? Nang in-entertain niya ang thought, nang pinag-isipan niya ito, doon pa lang, talo na ang laban. Before she took the fruit, she took the lie in her heart. Napakinggan niyo, lahat ng kasalanan nagsisimula sa isip bago lumabas sa kilos. Temptation is conceived in your thoughts before it gives birth to action. Now, I don't know if you're familiar with the story about the Trojan War, ano? It's a mythology, but we could learn something from it. Now, isipin mo ang Trojan horse. Pagkat hindi kayang sirain ng kaaway ang pader ng Troy. Hindi nila magapi ang mga Trojans bagkat sa kanilang pader, makapal, hindi sila makapag-penetrate. So, they come up with an idea para matalo nila mga Trojans. Kaya sila ay pumasok sila bilang regalo. Nagregalo sila ng malaking horse. Pero hindi alam ng mga Trojans na doon sa loob ng horse na yon, na malaking regalo, nandoon yung army ng kanilang kalaban. So, hindi kayang sirain ng kaaway ang pader ng Troy. So, ano nangyari? Kaya pumasok sila bilang regalo. So, pinapasok ng mga tao ang kabayo sa loob ng syudad. At hindi nila alam na sa loob ng kabayo ang kanilang kaaway. Mga kapatid, ganyan gumalaw si Satanas. He can storm your gates, so he sneaks in through your thoughts, disguised as a suggestion, an opinion, a fear, a feeling. And if you let what seemed like a harmless thought through your gates, you've just opened the door for battle inside your mind. Kung pinapasok mo yung parabagang harmless thoughts sa yung gates, mga kapatid, amen, ikaw ay nagbubukas ng digmaan sa yung kaisipan. Now, sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag mong paupahan ang isip mo sa dyablo. Yung isipan nyo, hindi paupahan yan, ha? Huwag mong paupahan yan sa dyablo. Kick out the lies, move the truth in. Now, mga kapatid, pansinin nyo, Satan came against Eve, how? With words. And he's still fighting with words today. Si Satanas umatake kay Eva gamit ang salita. At hanggang ngayon, salita rin ang ginagamit niya.
Pinapadala niya ang thoughts na parang palaso. Sabi niya sa'yo, oh, hindi ka sapat. You're not enough. O hindi ka na magbabago. O hindi para sa iyo ang pangako ng Diyos. Para sa iba, pero hindi para sa iyo. Kaya huwag ka nang mag-expect. Pero ang sabi ng Ephesians 6:16, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. I like that. The fiery darts na yan. Anong fiery darts na yan? Mga words, mga thoughts, mga kasinungalingan ng kaaway, ayan ang kanyang fiery darts. At ang shield mo, yung faith. Nang ibig sabihin, kapag pinawawalan niya ng kaaway, hallelujah, amen, sinasangga mo ng shield of faith. Kung puno ng salita ang isip mo, hindi makakapasok ang kasinungalingan ng kaaway. Now, nang tinukso si Jesus, sinabi ng dyablo, if you are the Son of God, sige nga, gawin mo itong bato na tinapay. If you are the Son of God. Satan was questioning who Jesus is. But Jesus knows for sure who He is. But look at Satan. He is trying to tempt Jesus through words. Sa pamagitan ng usapan, sa pamagitan ng pangungusap. Sabi niya, if you are the Son of God. Now, hindi umiyak si Jesus. Hindi nakipag-argumento si Jesus. Hindi siya nagpanik. Ang sagot niya, it is written. So, hindi siya nakipag-negotiate, nagdeklara siya. Mga kapatid, kapag may binubulong ang dyablo sa isip mo, sagutin mo siya ng salita ng Diyos. Sabihin mo, it is written. Kapag sinabi niya, you're weak, sabihin mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag sinabi niya, you are alone, amen, sabihin mo sa Kanya, He will never leave me nor forsake me. Kapag sinabi niya, you're finished, sabihin mo sa Kanya, He who began a good work in me will perform it until the day of Christ. Mga kapatid, your fight, or I could say, you fight thoughts with truth, not tears. Hindi mo nilalabanan ang thoughts gamit ang luha. Nilalabanan mo sila gamit ang katotohanan. Because you win not by emotion, but by revelation. Are you catching that? Diyan tayo nananalo sa digmaan. It's not by our emotion that we win the battle. It's by our revelation. Kaya sabi ni Brother Branham, there is no prevailing power, amen, as the power of revelation. Because Jesus defeated the devil by revelation. If you know who you are, if you know where you stand, if you know what God has made you in Christ, you will win the battle. Now, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko pinaniniwalaan ang kasinungalingan ng kaaway. Pagkat ang isip ko ay pag-aari ng Diyos. Amen. I will fight to win. Now ngayon, kung sa isip nagsisimula ang laban, paano natin babaguhin ang laman ng isip natin? Paano natin papalitan ang kasinungalingan ng katotohanan? Now, ibinigay ni Pablo ang sagot dito sa Romans 12 verse 2. Basahin natin. Romans 12 verse 2. Sabi diyan, be transformed by the renewing of your mind. Now, I'd like you to catch it. Transformation begins in the mind. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isip. Ang sabi diyan, and be not conformed to this world, Romans 12 verse 2, and be not conformed to this world,
but be ye transformed by the renewing of your mind. Okay, bakit kinakailangan ma-renew yung ating mind? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now church, pansinin nyo. Hindi sinabi ni Pablo, be transformed by changing your situation. Hindi rin niya sinabi, be transformed by trying harder. Ang sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Now, ang salitang transform sa Greek ay metamorpho. Ito. Pinanggalingan ng salitang metamorphosis. So, ito ang proseso na nagbabago sa uod para maging paru-paro. Diba? Ay tinatawag yan metamorphosis. That's the process. Okay? For the caterpillar to turn out or to become butterfly. Now, so mga kapatid, ganito kumilos ang salita ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Kapag ni-renew ang isip, may divine metamorphosis na nangyayari. Mula takot patungo sa pananampalataya. Mula pagkaalipin patungo sa kalayaan. Mula kahinaan patungo sa lakas. Mula hindi ko kaya patungo sa I can do all things through Christ. Now, sabihin mo nga, ang isip ko ay nasa renovation. Amen. My mind is under renovation. Now, isipin ninyo ang caterpillar. Lupa ang mundo niya. Gumagapang, mababa ang tingin, limitado ang galaw. Pero pag pumasok siya sa cocoon, may nangyayaring supernatural transformation. Hindi siya lumalabas na pareho. Lumalabas siya na mayroong pakpak. Ang dating gumagapang, lumilipad na. Church, ang salita ng Diyos, ang kukun mo. Pumapasok ka man sa word na discourage, lalabas kang may pakpak ng pananampalataya. Pumapasok ka man na mayroong takot, lalabas kang soaring in victory. Amen. Because transformation doesn't happen through effort. It happened through exposure. What you expose your mind to determines what you become. Kung ano ang laging exposed sa isip mo, yun ang uhubog sa iyo. Amen. Now, sabihin nyo nga ito para tumatak sa puso nyo. Hindi ako pwedeng manatiling pareho kapag nananatili ako sa salita. Mahaba ata, hindi nyo masabayan, ha? Okay, sundan niyo ako. Hindi ako pwedeng manatiling pareho kapag nananatili ako sa salita. Amen. Alam nyo, maraming believers ang gusto makuha ang resulta ng Espiritu Santo. Pero ang pinapakain sa isip ay basura ng mundo. They want the peace of God, but they're filling their minds with fear-filled news. They want joy, but they're listening to music that glorifies pain. They want victory, but they're scrolling through defeat all day long. Now, pakinggan nyo ito. You can pray for a transformed life while keeping a conformed mind. You can't expect butterfly wings while feeding the caterpillar's appetite. Now, sabihin mo nga,
Baguhin mo ang isip ko, Panginoon. Amen. Dahil kapag binago ng Diyos ang isip mo, babaguhin niya ang buong buhay mo. Because the transformation begins with the mind. By the renewing of the mind. Now, isipin mo ang computer na puno ng virus. Now, pwede mong palitan ng accessories, pwede mong ayusin ang itsura, pwede mong i-upgrade yung monitor, pero kung sira ang software, palaging nagkaka-error ang system. Ganyan ang buhay na sinusubukang baguhin ang behavior nang hindi nire-renew ang isip. Mukhang maayos sa labas, pero paulit-ulit pa rin ang pagkakamali sa loob. Kaya hindi sinabi ni Pablo, be transformed by trying harder. Ang sabi niya, be transformed by renewing your mind. At anong magre-renew ng ating kaisipan? Ang salita ng Diyos. Amen. Be transformed by renewing your mind. Ang renewing ng mind ay pagbura ng kasinungalingan at pag-install ng katotohanan. Pag-reprogram ng isip ayon sa langit. Hindi kaisipan ng tao, hindi kaisipan ng mundo. Amen. Kaisipan ng Diyos. Amen. Iniisip mo ang iniisip ng Diyos. Sinasabi mo ang sinasabi ng Diyos. Pinapaniwalaan mo ang sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo. Amen. Nagkaroon ka na ng renewing of the mind. Ano man ang sabihin ng ibang tao, alam mo ang sinasabi ng Diyos para sa iyo. Hindi ka matitinag, you cannot be shaken. Why? Pagkat mga kapatid, na-renew na ang iyong isipan. Ano man ang sabihin ng balita, ano man sabihin sa radyo, ano man sabihin ng kapitbahay mo, it will not shake you. Amen. Pagkat mga kapatid, your mind is already renewed by the Word of God. You are not moved by what you see. You are not moved by what you hear. You can only be moved by the Word of God. Because you are not walking by sight, you are walking by faith. Now, tingnan niyo ang sinabi dito sa Isaiah 26 verse 3. Ang sabi dito, thou will keep him in perfect peace. So, how will God keep you in perfect peace? Anong sabi dyan? Whose mind is stayed on thee. My goodness. You want perfect peace? Okay. God will keep you in perfect peace if your mind is focused on Him. Okay. Sabi dyan, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Amen. So ang kapayapaan ay hindi galing sa sitwasyon. Hindi mo sinasabi, magkaroon ako ng peace of mind kung ang sitwasyon ay ganito na. Hindi, mga kapatid. Ang kapayapaan ay hindi galing sa sitwasyon. Magkaroon ako ng kapayapaan pag nalutas na yung problema. Hindi, mga kapatid. Pwede kang magkaroon ng kapayapaan habang nasa kalagitnaan ka ng problema. So ang kapayapaan ay hindi galing sa sitwasyon, galing ito sa focus. Kung ang isip mo ay naka-stay sa Diyos, walang puwang ang anxiety. Walang puwang ang worry. Kapag ang thoughts mo ay anchored sa truth, walang lugar ang takot. Amen. Masasabi mo, hindi na ako ang dati. Ang isip ko ay patuloy na nire-renew ng Panginoon. Binago ako ng salita ng Diyos mula loob palabas. Now, ang transformation ay hindi lang tungkol sa itinigil mong isipin, kundi sa sinimulan mong isipin. Pagkat hindi pwedeng empty ang isip, kailangan puno ng katotohanan. Dahil kung hindi word-minded ang isip mo,
world-minded ang magiging default niya. Now, I'd like to show you that there are two kinds of minds and two kinds of results. Dalawang uri ng isip at dalawang uri ng bunga. Tingnan natin sa Romans 8 verse 6. Anong sabi dyan? To be carnally minded is death. To be spiritually minded is life and peace. So dalawang klaseng isip dyan, di ba? Dalawang uri ng isip dyan. Carnally minded and spiritually minded. At dalawa ring klase yung resulta. Because sabi dyan, to be carnally minded is death, and to be spiritually minded is life and peace. Now, pansinin nyo, dalawa lang ang option. Hindi sinabi ni Pablo na mayroong middle ground. It's either death or life and peace. Ibig sabihin, kung ano ang laman ng isip mo, yun ang umaagos sa buhay mo. Kung puno ng balita ng mundo ang isip mo, takot ang aanihin mo. Kung puno ng salita ng Diyos ang isipan mo, pananampalataya ang bunga. Kapag problema ang iniisip mo, pressure ang mararamdaman mo. Pero kapag pangako ng Diyos ang iniisip mo, kapayapaan ang mararanasan mo. Ano mang kalagayan mo, meron ka pa rin kapayapaan. Why? Pagkat ang laman ng isip mo ay ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos. At alam mo, ang Diyos, hindi siya sinungaling, tutuparin niya lahat ng kanyang pangako. Now sabihin nyo nga, ang kapayapaan ko ay depende sa pananaw ko. My peace depends on my perspective. Now, isipin mo ang isip mo ay parang radyo. May dalawang istasyon na tuloy-tuloy ang broadcast. Yung isa, Fear FM, yung isa, Faith FM. Now, hindi mo pwedeng pakinggan pareho sa isang oras. Kailangan mong pumili kung alin ang itutune mo. Kapag nakatune ka sa frequency ng mundo, anong makukuha mo? Takot, duda, negativity. Pero kapag nakatune ka sa frequency ng Diyos, kapag nakatune ka sa salita ng Diyos, anong makukuha mo? Lakas, kapayapaan, at pananampalataya. Kaya ang tanong ko mga kapatid, anong station ang pinapakinggan mo araw-araw? Amen. Fear FM o Faith FM? Anong sabi sa Romans 10:17? Sabi diyan, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. I like that. Hindi sinabing faith comes by watching the news. Hindi. Faith comes by hearing, hearing by the word of God. At ano pinapakinggan nyo ngayon mga kapatid? Salita ng Diyos. Kaya anumang takot na binabato ng kaaway, dahil kayo'y nakakarinig ng salita ng Diyos, meron kayong panangga, meron kayong panlaban, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Now, Jesus said it clearly. Sinabi mismo ni Jesus sa John 6:63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Yung mga salita na isinasalita ko sa inyo, sila'y espiritu at sila'y buhay. No, kinakailangan mo unawaan nyo to. Kanina, sinabi sa ating binasa kanina, to be spiritually minded is life and peace. Tama ba? To be spiritually minded is life and peace. At sabi dito,
The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. To be spiritually minded is life and peace. Ibig sabihin, ang pagiging spiritually minded ay pagiging word-minded. Ibig sabihin, if you are word-minded, you are spiritually minded. Kapag ang iniisip mo ay salita, ang espiritu mo ay pinapakain ng buhay. Kapag inuulit-ulit mo ang pangako ng Diyos kaysa problema mo, nababago ang atmosphere ng isip mo. Habang mas napupuno ng salita ang isip mo, mas napupuno ng langit ang puso mo. At bigla mong mapapansin, yung dating nagpapabalisa sa iyo, wala nang epekto sa iyo. Yung dating nakakatakot, wala na itong kapangyarihan sa iyo, pagkat ang puso mo ay punong-puno ng salita ng Diyos. So sabi mo muli sa katabi mo, manatili kang word-minded at mananatili kang peace-filled. Mga kapatid, kung word-minded ka, lagi kang merong kapayapaan. Amen. Tingnan niyo ang sinabi dito sa Isaiah 54:17. Ang sabi diyan, Isaiah 54:17, no weapon that is formed against thee shall prosper. Praise the Lord. Naniwala ba kayo dyan? No weapon that is formed against thee shall prosper. Now, I'd like you to catch now the next one. At anong sabi diyan? And every tongue that shall rise against thee, because the tongue is also a weapon. And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. My goodness. Kapag merong isinalita sa iyo na hindi sumasang-ayon sa salita ng Panginoon, huwag kang manahimik. You have to condemn. You have to go against that word. Kung sinabi ng doktor, wala nang pag-asa yung karamdaman mo, may taning ka na, mamamatay ka na, huwag kang manahimik. Amen. Every tongue that go against you, or against the word of God, you shall condemn it. Sabihin mo, doktor, hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko nga, marunong ka sa science, pero pero science is not the final authority. Ang final authority ay ang salita ng Panginoon na nagsasabi sa kanyang mga latay, ako'y kanya nang pinagaling. Ang sabi dito, and every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. Notice, it doesn't say every tongue will disappear. It says, you must condemn it. Ibig sabihin, kapag may narinig kang negative report, hindi ka pwedeng manahimik lang at tanggapin mo yon. Amen. Kailangan mo itong sagutin ng salita ng Diyos. O kapag sinabi ng mundo, ngayon ay flu season, kaya expect nyo na matrangkaso kayo. Mga kapatid, kapag narinig mo yung negative report na yan, ikaw ay sasagot, walang season na hindi gumagana ang salita ng Diyos. Sa lahat ng season, pare-parehas pa rin ang sinasabi ng salita that by His stripes, I am healed. Kapag sinasabi nila, bumabagsak ang ekonomiya, bumabagsak ang peso, kaya mas titindi ang kahirapan. Ikaw ay magde-declare, my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Kapag sinabi nila, you're not going to make it, ikaw ay sasagot, amen, I shall not die, but live and declare the works of the Lord. May karapatan kang tanggihan ang anumang salungat sa covenant mo. Every time you speak truth against lies, you cancel the devil's strategy. Kaya ang sabi dyan, every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. Kung merong hindi magandang salita na sinabi sa iyo, huwag kang manahimik, you cancel it. Huwag mong tatanggapin yun.
Amen! Na baka matawa kayo, pero ako, kinakausap ko, masabi ko, kinakausap ko ang balita. Kapag ako'y nakarinig ng balita na nagbibigay ng takot, kinukontra ko ito ng scripture. Hindi ko tinatanggap. Di ba? When I hear unbelief, I speak faith. When I hear fear, I speak scripture. Oh, hindi na malulutas siya ng problema mo. Anong sabi mo? Huwag ka magsabi ng ganyan. Amen. Pagkat buhay ang aking Diyos, walang problema na hindi niya kayang lutasin. Amen. O hindi ka na makakaahon sa kinakalagyan. Huwag mong sasabihin yan. Amen. You contradict that, mga kapatid, pagkat hindi yan sumasang-ayon sa salita ng Panginoon. Ano bang sinabi ng tao against you na negative, kontrahin mo ng salita ng Panginoon. Huwag mong tatanggapin. Merong sinabing negative against you, tatahimik ka lang, huwag kang tatahimik. Because silence is agreement. If I refuse to agree with anything that contradicts God's word, amen. I refuse to agree with anything that contradicts God's word. Amen. Lahat ng mga bagay na hindi sumasang-ayon sa salita ng Panginoon, huwag mong paniwalaan. Kontrahin mo. Ayaw kong sumang-ayon sa anumang laban sa salita ng Diyos. Amen. Ganyan tayo dito sa Mount Zion. Amen. Kinukontra natin yung mga negatibong salita. Now, church, you don't win battles by watching quietly. You win by declaring boldly. You don't overcome fear by thinking it away. You overcome it by speaking faith. Kaya ang sabi sa Proverbs 18 verse 21, death and life, ano sabi dyan? Are in the power of the tongue. So hindi lang pala isip ang binabantayan mo. Pati yung bibig mo, bantayan mo. Dahil ang salita mo ang bumubuo ng atmosphere ng buhay mo. Death and life are in the power of the tongue. Now, tingnan niyo yung sinabi dito sa Psalm 91, 7 to 8. Ang sabi dito, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Magandang scripture yan kung merong pandemic, ano? Pagkatapos yung mga kapitbahay mo nangangamatay, may mga namamatay, sabi mo, 1,000 shall fall at thy side, but 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. But it shall not come nigh thee. Amen. Kapag puno ng salita ang isip mo, walang tirahan ng takot. Kahit may kaguluhan sa paligid, may kapayapaan ka. Kahit may bumabaksak, ikaw ay nakatayo. Amen. Hindi dahil yan sa swerte. Kundi dahil ang isip mo ay naka-anchor sa pangako ng Diyos. Amen. Hindi ka lang pinoprotektahan ng salita, ini-elevate ka ng salita. Amen. Itinataas ka ng salita. Now, repeat after me. Word-minded ako, hindi world-minded. Okay, say this again. Say this with me. Puno ng katotohanan ang isip ko, hindi takot. Binabantayan ng salita ng Diyos ang isip ko
Ang puso ko, ang kinabukasan ko. Amen. Now, kapag word-minded na ang isip mo, lahat nagsisimulang gumalaw. Lumalaki ang kapayapaan, dumarami ang lakas. Now, pero mas malalim pa rito, bawat problema sa buhay ay may isang ugat na lunas. And that's the knowledge of God. Now, before I explain that, gusto ko munang sabihin sa inyo, lahat ng kailangan mo ay naibigay na. Everything you need is already given. Basahin natin sa 2 Peter 1 verse 3. Anong sabi dyan? According as His divine power, ano sabi dyan? According as His divine power hath given unto us, ano sabi dyan? All things that pertain unto life and godliness. Paano? Through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. Now, church, pakinggan niyo yung sinabi ng Biblia. Anong sabi dyan? According as His divine power hath given unto us, anong sabi? All things. So, hindi some things. Tama ba? Hindi most things. Lahat ng kailangan mo para sa buhay at kabanalan ay naibigay na. Anong gagawin mo? I-claim mo na lang. Amen. Ibig sabihin, healing, given na. Provision, given na. Peace, given na. Wisdom, given na. Ano ba ang pangangailangan mo? Given na. I-claim mo na lang pagkat ibinigay na ng Panginoon. So, hindi ito darating balang araw mula sa langit. It's already been released through Christ. Inilabas na ito sa pamamagitan ni Kristo. And the only missing ingredient is knowledge. Now, look at this. Ang kulang na lang ay ang kaalaman. Kaya kung kulang ka sa kapayapaan, hindi dahil walang peace, kundi dahil hindi mo pa lubos na kilala ang Prince of Peace. Kung kulang ka sa provision, hindi dahil hindi nag-provide ang Diyos, kundi dahil hindi mo pa naiintindihan kung paano siya mag-provide. Amen. Now sabihin mo sa katabi mo, hindi supply ang problema, knowledge ang kulang. Sabihin mo. Mga kapatid, wala tayong problema sa supply. You don't have a supply problem. You have a knowledge problem. Pero salamat sa Panginoon, binubuksan niya kanyang salita para matanggal yung knowledge problem. Pagkat walang problema sa supply, masagana ang supply. Lahat ng pangangailangan mo, nandyan na lahat. So you don't have a supply problem, you have a knowledge problem. Pagkat tandaan nyo, grace and peace ay dumarami sa pamamagitan ng kaalaman. Tingnan nyo ang sinabi ni Peter dito sa 2 Peter 1 verse 2. Anong sabi dyan? Grace and peace be multiplied unto you. How? Through the knowledge of God. Ibig sabihin, ang kakulangan ng kaalaman sa Diyos, anong nangyayari? Ikaw ay nagkukulang ng kapayapaan, ng biyaya. Pero ang sabi dyan, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Now notice, grace and peace are multiplied
Not by prayer, not by fasting, not by emotion, but through knowledge. Mga kapatid, if you have the knowledge of God, meron kang kapayapaan. Ano mang kalagayan mo, meron kang kapayapaan. Amen. Because grace and peace are multiplied through the knowledge of God. Kapag alam mo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo, titigil ka sa pamamalimos at magsisimula kang maniwala. Inuulit ko, kapag alam mo kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo, titigil ka sa pamamalimos, amen, at magsisimula kang maniniwala. Pagkat sabi ng Biblia, I've never seen a righteous forsaken, nor is seed begging for bread. If you have that knowledge, hindi ka kailanman mamalimos, pero maniniwala ka sa salita ng Diyos kung ano ang kanyang pinangako. Kapag alam mo ang karapatan mo kay Kristo, hindi ka na magmamakaawa sa tagumpay, nilalakaran mo na ito. Because knowledge turns revelation into manifestation. Knowledge turns promises into power. Knowledge turns confession into confidence. That's why Satan attacks your mind, because he fears your understanding. Ang si Satanas takot sa unawa mo. Alam niya na kapag nalaman mo kung sino ka kay Kristo, hindi na uubra ang kasinungalingan niya. Amen. Now, isipin mo ang isang mayamang ama na nag-iwan ng napakalaking yaman or napakalaking mana sa kanyang anak. Lupa, bahay, pera, ari-arian. Pero ang anak, lumaki na mahirap. Hindi dahil walang mana, kundi dahil hindi niya binasa ang will. Ang will ng ama patungkol sa kanya. Mga kapatid, ganito ang nangyayari sa maraming mananampalataya. Tayo ay heirs of God and joint heirs with Christ. Pero namumuhay tayong parang pulubi dahil hindi natin binubuksan ang aklat na nagsasabi kung ano ang sa atin. Mga kapatid, the Word of God is your will. This is your Father's will concerning you. Because this book declares what belongs to you in Christ. At sinasabi ko, healing is yours, divine provision is yours, joy is yours, peace is yours, authority is yours, power is yours. You must know what is yours. Amen. Kung alam mo ang sayo, you will not live below your privileges. Amen. Pagkat alam mo ang sayo, mga kapatid, alam mo ang karapatan mo, alam mo ang mana na ibinigay sayo ng Ama. Now, hindi na ako naghihintay ng mana. Nilalakaran ko na ito. Amen. Now, so sa maraming bagay, hindi sitwasyon ang problema. Kaalaman ang kulang. 2 Peter 1:3 says na lahat ng bagay na dumarating through knowledge. Di ba? Lahat ng bagay ay dumarating through knowledge. Ibig sabihin, bawat kakulangan ay may ugat. So if you're sick, you don't just have sickness issue, you have a knowledge gap about your healing covenant. If you're in fear, you don't just have an emotion issue, you have a revelation gap about God's protection. If you're struggling with sin, you don't just have a habit issue, you have a truth gap about your identity in Christ. Pero ang magandang balita,
every gap can be filled. Amen. Every gap can be filled. Now, anong sabi sa Proverbs 11 verse 9? Anong sabi dyan? Through knowledge shall the just be delivered. I like that scripture. Anong sabi dyan? Through knowledge shall the just be delivered. If you need deliverance, ano mang klaseng deliverance? Anong sabi dyan? Through knowledge. The knowledge of God's word. Through knowledge shall the just be delivered. So hindi nagsisimula ang deliverance sa sigaw. Nagsisimula ito sa kaalaman. Diba? Kaya napakahalaga na alam mo ang salita ng Panginoon. Diba? Now, nais ko kayong bigyan ng illustration. I want to compare a thermostat with a thermometer. Ano bang kinahibahan ng thermostat at thermometer? Now, ang thermometer ay nagre-react lang sa paligid. Nagbabago depende sa temperature. Ganyan ang thermometer. Kung mainit, nagbabago yan, tumataas. Kung malamig, bumabaksak. So, ang thermometer ay nagre-react lang sa paligid. Inuulit ko, nagbabago depende sa temperature. Pero ang thermostat, ito ang nagseset ng temperature. Parang aircon. Kapag isinet mo yung thermostat, 22, okay, ayan ang nagseset ng temperature. Ayan ang thermostat. Ang thermometer, nagbabago yan, depende sa nangyayari sa paligid. Pero ang thermostat, ito ang nagseset ng temperature. Now, kapag lumalakad ka sa kaalaman ng Diyos, hindi ka na basta nagre-react sa buhay. Ikaw ang nagre-regulate. Sa halip na sabihin, nalulumbay ako, sasabi ka, the joy of the Lord is my strength. Why? Pagkat ikaw ang nagre-regulate ng atmosphere sa buhay mo. So sa halip na wala akong pera, sasabi ka, my cup runneth over. Ang kaalaman ay nagbibigay ng authority para itakda ang spiritual atmosphere mo. Kaya napakahalaga ng kaalaman. Kaya salamat sa Diyos, nire-renew niya ang ating mind. Ano kayo? Thermometer o thermostat? Kasi kung thermometer ka, kung may hindi magandang balita, para kang balon na parang tinusok ng cryom. Paggising mo, masaya ka. Pero na may kumatok, katapos may sila yung balita, parang tinusok yung cryom, nawala yung joy mo. Why? Kasi thermometer ka. Amen, nagre-react ka sa nangyayari sa paligid. Pero pag ikaw ay thermostat, ikaw ang nagre-regulate. Hallelujah! Kung nakikita mo, hindi magandang atmosphere sa bahay, binabago mo ang atmosphere sa bahay. Hindi ka nagpapa-apekto, ikaw ang nag-a-apekto, amen, sa paligid mo. Mga kapatid, nais ng Diyos maging thermostat tayo. Tayo ang mag-regulate ng atmosphere sa ating tahanan. Tayo ang mag-regulate sa atmosphere ng ating buhay. Huwag natin hayaan ang sitwasyon o ang paligid, amen, ang kumontrol sa atin. Tayo ang kukontrol sa sitwasyon. Hallelujah! Tayo ang kukontrol sa paligid. Tayo ang kukontrol sa atmosphere ng ating tahanan. At anong klaseng atmosphere ang nais mo? Amen. Tahanan na punong-puno ng kasiyahan at kapayapaan ng Panginoon. Amen. Lahat ba ay thermostat? Amen. Purihin ng Panginoon. Lahat tayo thermostat. Amen. Sigurado kayo? Amen. Praise God. Now, ituloy natin yung pagbasa. Pinasa natin sa 2 Peter 1, verse 3. Na
God has given us all things that pertain to life and godliness. At sabi sa verse 4, 2 Peter 1 verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Ang ganda niyan, ano? Sabi diyan, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Napakadakila at mahalagang mga pangako. That by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Sa pamamagitan ng kaalaman sa salita, nakikibahagi ka sa divine nature ng Diyos. So hindi ka na kailangang mamuhay ayon sa limitasyon ng tao. Kapag ang iba ay bumabagsak sa pressure, ikaw ay tumatayo sa biyaya. Kapag ang iba ay tinatalo ng takot, ikaw ay tumataas sa faith. Ang sabi diyan, having escaped the corruption that is in the world through lust. So you don't beg for escape. You walk in escape. Because the Word empowers you to transcend corruption. Now, sabihin natin ng malakas, ang kaalaman ng Diyos ang sandata ko. Alam ko kung sino ako. Alam ko kung ano ang akin. At alam ko ang karapatan ko kay Kristo. Grace and peace ay minumultiply sa akin sa pamamagitan ng salita. Tinan nyo, pag ginabaan ko na, hindi nyo na masabayan, ha? Ito, namumuhay ako higit sa korupsyon ng mundong ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, ngayon, kung ganito kalakas ang kaalaman, kung bawat problema ay may lunas sa katotohanan, may isang tanong na kailangan nating sagutin. Ano ang laman ng isipan mo? Ano ang laman ng isip mo? Dahil kahit si Abraham at Sarah, kung nagiging mindful sila sa maling bagay, pwede sana silang bumalik sa dati. Now, so what is your mind full of? Now, tingnan natin ang ating text dito sa Hebrews 11 verse 5 or 11 verse 15. Hebrews 11 verse 15. Ang sabi dito, and truly, if they had been mindful of that country from whence they come out, or from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Now, ang talatang ito ay patungkol kina Abraham at Sarah. Alam natin na tinawag sila ng Diyos palabas sa Ur of the Chaldees. Tama ba? Palabas sa idolatry, palabas ng comfort zone, palabas ng pamilyar, patungo sa pangako ng Diyos. Now, pero pansinin niyo ang sinabi ng Biblia, if they had been mindful, ibig sabihin, kung palagi nilang iniisip ang pinanggalingan nila, saan ba sila nanggaling? Sa Ur of the Chaldees. Kung palagi nilang iniisip ang pinanggalingan nila, may pagkakataon sana silang bumalik. So ito ang prinsipyo. Temptation follows meditation.
Ang tukso ay sumusunod sa iniisip. Now, sabihin mo nga ito, para hindi mo makalimutan. Hindi ako natutukso sa bagay na hindi ko iniisip. Now, ginagamit ko yung pangontra kay Satanas. Okay, I use that principle in my daily life. Okay? You can't be tempted by what you don't think about. Hindi ka pwedeng matukso sa bagay na hindi mo iniisip. Kaya ka natutukso dahil iniisip mo. Nakuha natin? Now, kasi sabi dito sa Hebrews, okay, kung si Abraham at si Sarah ay mindful doon sa lugar na kanilang pinanggalingan, lagi nilang iniisip, yung ating pinagmulan, yung lupa natin pinagsilangan, kung lagi nilang iniisip yon, okay, may posibilidad na bumalik sila doon. O matutukso silang bumalik. Why? Because you can't be tempted by what you don't think about. Now, hindi kailangan ng dyablo ang bulldozer para sirain ang buhay mo. Kailangan lang niya ng isang bukas na kaisipan. Kapag napabalik ang isip mo sa lumang buhay, madali niyang mahihila ang puso mo pabalik doon. Pero kapag sinarado mo ang pinto niyon, o ang pintong iyon, wala siyang paraan para ibalik ka sa lugar na pinalaya ka na ng Diyos. Tama ba? Kaya sinabi dito sa Isaiah 43 verse 18, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Dahil kung ano ang kinoconsider mo, yun ang binibigyan mo ng kapangyarihan. Kapag ang isip mo ay puno ng pangako ng Diyos, ang kapayapaan ang maghahari. Pero kapag pinupuno mo ng alaala ng nakaraan, ang nakaraan ang tatawag pabalik sa iyo. Now, naalala nyo ba yung preaching ko, don't look back? Naalala nyo yung asawa ni Lot? Hindi siya namatay dahil tumakbo siya sa maling direksyon. Namatay siya dahil lumingon siya. Ang paglingon ay hindi lang kilos, ito ay kondisyon ng isip. Umalis ang katawan niya sa Sodoma, pero hindi umalis ang isip niya. At sa sadaling bumaling ang tingin niya, natigil ang progress niya. Kaya mga kapatid, kung ang isip mo ay nakatira pa rin sa nakaraan, hihinto ang pag-usad mo. Hindi ka pwedeng pumasok sa future ng Diyos habang nakatingin ka pa rin sa past mo. So sabihin mo sa katabi mo, huwag kang lilingon, hindi ka na babalik doon. Tingnan nyo, huwag kang lilingon, hindi ka na babalik doon. Amen. Now, ang mga Israelita, kung palagi nilang iniisip ang sibuyas, ang bawang ng Egypt, pwede sana silang bumalik doon. Diba? Pero si Abraham, tumangging mag-focus sa likod, ang iniisip niya ang pangako sa unahan. Amen. Kaya siya tinawag na ama ng pananampalataya. Hindi niya pinuno ang isip niya ng nostalgia, pinuno niya ito ng expectation. Ito ang katotohanan. Kung ano ang laman ng isip mo, yun ang susundan ng paa mo. Ang buhay mo ay palaging gagalaw sa direksyon ng dominant thoughts mo. Kaya anong sabi sa Philippians 3:13-14? Anong sabi dyan? Forgetting those things which are behind.
And reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So hindi ka pwedeng mag-press forward kung backward ang mindset mo. Tama ba? Now, tingnan natin ang sinabi dito bakit ko dinadaanan ito mga kapatid? Yung text nito, Hebrews 11 verse 15 na kung si Sarah at si Abraham, they are not mindful of the country from whence they come out, or if they were mindful of the country from whence they come out, they would have opportunity to return. Diba? Na bakit ko pinapakita sa inyo yung prinsipyo na ganyan? Because the principle there, you are not tempted by what you don't think about. Because by that principle, mga kapatid, tinuturuan ka ng Panginoon na kinakailangan alam mong i-filter ang pumapasok sa isipan mo. Huwag ka magpapapasok ng negative, ng kasinungalingan o basura na nagmumula sa kaaway. Because you cannot be tempted by what you don't think. Nakuha natin? Now, ano sabi sa Romans 16:19? I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Gusto kong maging matalino ka sa mga bagay na mabubuti pero mangmang patungkol sa evil. Why? Because God never asked us to be educated in wickedness. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging eksperto sa kasamaan. Hindi natin kailangan aralin ang kasalanan para maiwasan ito. Ito'y mga uri ng kasalanan. Kailangan aralin ko ba? Ano bang feeling kapag ginawa mo ito? Mga kapatid, hindi mo kinakailangan aralin ang kasalanan para maiwasan ito. Kailangan lang nating mag-focus sa katwiran. Ang sabi ito, I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Pagkat sa panahon ngayon, marami nagsasabi, kinakailangan malaman ko lahat ng mga bagay-bagay. Mga bagay-bagay na nangyayari, mga bagay na nangyayari sa mundo. Pero habang pinapakain mo ang isip mo ng basura, mas binibigyan mo ng pagkakataon ang dyablo na tuksuhin ka. Because garbage in, garbage out. Diba? Kung basura ay pinapapasok mo, ang lalabas sa buhay mo, basura din. Pagkat hindi ka pwedeng manood ng karumihan buong linggo, makinig sa unbelief araw-araw, tapos mag-expect ka na tataas ang faith mo tuwing linggo. Ang espiritu mo hindi makakalipad kung ang isip mo nakakadena sa mundo. Ba? Kaya kinakailangan mga kapatid, alam natin ang pinapapasok natin sa isipan natin. Now, sinasabi ko yan because it's a principle. Why many people are struggling with lust? Nanonood sila ng pornography. Nagbabasa sila ng mga babasahin na malalaswa. Pinapapasok nila sa isipan nila. Mga kapatid, you could not be tempted by what you don't think about. Dahil ayun yung mga information na pinapasok mo, ayun ang naglalaro sa isip mo. Tama ba? Hindi ba kumisa kapag nag-browse ka ng Facebook, meron kang nakita doon, di ba? Na pumasok sa isipan mo, sa eye gate mo or sa hearing gate mo. Mamaya-maya, hindi mo namamalayan. Habang ikay nakaupo, naiisip mo yung nabasa mo, yung nakita mo. And you could not be tempted by what you don't think about. Kaya napakahalaga mga kapatid, amen, na iniingatan natin ang pumapasok sa ating eye gate at hearing gate. Amen. Amen tayo dyan. Amen. Alagaan natin yung gate natin, bantayan natin ang gate natin. Dapat yung gate na yan may gwardya. Amen. Kasi mga kapatid, kung nagpapapasok ka ng trash sa isipan mo mga kapatid,
ayan nagtatakbo sa isip mo at mamaya natutukso ka kung ano ang naiisip mo. Pero mga kapatid, kapag ang isipan mo ay pinupuno mo ng salita ng Panginoon, hallelujah! Amen! Amen! Kapag pinupuno mo ng pangako ng Panginoon, hallelujah! Amen. Ano ang lalabas? Ano magre-reflect mo mga kapatid? Laging positive ang confession mo. Hallelujah. May problema ka, pero positibo ka pa rin. Hindi ka nag-aalala. Wala kang bakas ng takot pagkat ang isipan mo ay punong-puno ng salita ng Panginoon, ng pangako ng Diyos. Na bakit ko tinuturo ito? Pagkat gusto ko mga kapatid na magkaroon tayo ng tagumpay sa pang-araw-araw nating digmaan. Di ba? Kung minsan, may mga Kristiyano nag-iisip sila, bakit grabe ang struggle ko? Bakit grabe ang pakikibaga ko? Kung minsan nagtatanong sila, grabe ang pakikibaga ko, for example, sa lust. Alam mo, kaya grabe ang pakikibaga mo? Kasi grabe rin yung pinapasok mo. Hinahayaan mo pumasok sa isip mo. Di ba? Pero kung ang papasukin mo dyan salita ng Panginoon, paggising mo sa umaga, makinig ka na ng makalangit ng awit. Hallelujah. Manalangin ka, magpuri ka. Basahin mo ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, yung sabi mo na naghihirapan ka, nag-struggle ka dyan, mapagtatagumpayan mo yan, uhay, pagkat punong-puno ka ng kalakasan ng Panginoon na nagmumula sa kanyang salita. Now, tingnan nyo ito. Nang lumabas si Pedro sa bangka, alam natin naglalakad siya sa tubig. Habang si Jesus ang focus niya. Tama ba? Pero nang tumingin siya sa hangin at alon, nagsimula siyang lumubog. Now, bakit? Dahil kung ano ang nakukuha ng isip niya, yun ang kumukontrol sa galaw niya. Kung titingin ka sa bagyo, lulubog ka. Kung titingin ka sa tagapagligtas, tatayo ka. Kahit may bagyo dyan sa paligid mo, tatayo ka pa rin pagkat ang focus mo ay si Kristo. Ano bang problema mo? Ano bang suliranin mo? Ano bang pinagtadaanan mo? Nakatayo ka pa rin pagkat nakatingin ka kay Kristo. Amen. Now, ngayon, malinaw na. Hindi ka natutukso sa bagay na hindi mo iniisip. Diba? At dahil dyan, may choice ka. Diba? Pupunuin mo ba ang isip mo ng mga kaisipan ng mundo? O pupunuin mo ba ito ng salita ng Diyos? Dahil ang tagumpay ay nagsisimula sa focus. At ang magandang balita, mga kapatid, sa pakikibaga na ito, pwede tayong manalo. Amen. Pagka tinuturuan tayo ng ating captain of the host para manalo. Amen. Now, hindi ka lumalaban para manalo. Lumalaban ka dahil panalo ka na. Amen. Now, pakinggan nyo ito ng malinaw. Hindi ka lumalaban sa isang laban na hindi pa sigurado ang resulta. Ang laban na to, tapos na. Pagkat sa krus ng Kalbaryo, hindi muntik talunin ni Jesus sa Satanas, lubos niya itong tinalo. Amen. Kaya ang sabi sa Colossians 2:15, having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. Ibig sabihin nito, ang kaaway ay hindi roaring lion na may power. Siya ay roaring liar. Roaring liar siya na may ingay. Maingay lang kaaway kasi gusto niyang sumindak. Amen. Malakas ang boses, pero tapos na ang laban pagkat talo na siya. Amen. Talo na siya. Now, sabihin niyo ito, fix na ang laban.
panalo na ako kay Kristo. Diba? Fix na yung laban. Kaya panalo ka na. Pagkat iniayos na ng Diyos ang magiging resulta ng laban. Amen. Ang resulta ng laban, panalo ka! Amen! Na kaya huwag mong palakasin ang kaaway sa isip mo. Maraming believers ang talo sa pamumuhay, hindi dahil malakas ang dyablo, kundi dahil isinuko nila ang isipan nila sa kasinungalingan ng dyablo. Hindi ka pwedeng mamuhay sa tagumpay kung pagkatalo ang mindset mo. Hindi ka pwedeng mag-isip tulad ng mundo, tapos umasa na mamuhay ayon sa salita. Hindi kailangan ng dyablo na daigin ka, kailangan niya lang makuha ang pagsang-ayon mo. Dahil kapag sumang-ayon ka na, wala na. Dahil ang kaaway, sinungaling. Sabi ni Brother Branham, once you believe the lie of the devil, you are already disarmed. Okay? Hinubaran ka na niya ng sandata kapag naniwala ka na sa kanyang kasinungalingan. Pero kapag ang isip mo ay punong-puno ng katotohanan, nawawala ang kapit niya. Tama ba? Tingnan niyo ang sinabi sa Romans 8 verse 37. Anong sabi dito? Nay, in all these things, we are more than conquerors. Huwag tayong hihinto dyan. Anong sabi dyan? We are more than conquerors. How? Through Him that love us. I repeat, we are more than conquerors through Him that love us. So more than conqueror means si Jesus ang lumaban, si Jesus ang nanalo, at ibinigay niya sa iyo yung trophy. Because you are more than conquerors through Him. Amen! So hindi mo in-earn ang victory, in-enforce mo ito. Amen? You enforce the victory that Jesus has already won. Now, may lumang kwento tungkol sa dalawang aso, di ba? Merong dalawang aso sa loob natin. Black dog at white dog. Okay? Ang isa yung laman, ang isa yung espiritu, ano? At palagi silang naglalaban. Itong white dog at black dog lagi naglalaban. So merong nagtanong, alin ang nananalo? Ang sagot, yung aso na pinapakain mo. Diba? So tanungin nyo yung sarili nyo, pag-gising nyo ng umaga, anong laman ng plato nyo? anong laman ng plato nyo? Diba? O balita sa radyo, baksak ng ekonomiya, bumabaksak ang peso. Anong kinakain nyo? Yung sinabi ng doktor, yung sinabi ng albularyo, kung sinasabi. Anong kinakain nyo? O mga bagay na malulaswa, anong kinakain nyo? Di ba? Anong laman ng plato nyo? Pagkat yung aso na pinapakain mo, siyang nananalo. Tama ba? If you keep feeding your mind with the world, fear will win. But if you keep feeding your mind with the Word, faith will win. You decide who gets stronger, but what you meditate on. Now, so, remember this principle. Hindi ka matutukso sa bagay na hindi mo iniisip. So, ang tanong, ano ba dapat ang isipin ko? Tingnan natin sa Philippians 4:8. Because it tells us exactly what to think about. Anong sabi dyan? Whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, and of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Meron bang negative dyan na nakasulat na iisipin natin?
Hindi mga kapatid, only good report. Amen. Ito yung mga bagay na kinakailangan laging laman ng ating isipan. So you have the power to choose your thoughts, and your thoughts will choose your outcome. Sinabi ni David sa Psalm 23 verse 5, "My cup runneth over." Kapag ang isip mo ay puno ng salita, umaapaw ito sa bibig mo, sa kilos mo, sa desisyon mo, at sa destiny mo. Now, ang mundo pwedeng nalulunod sa anxiety, pero ikaw, binabantayan ng kapayapaan. Ang mundo pwedeng natataranta sa dilim, pero ikaw, nakaangkla ka sa liwanag. Dahil ang isip mo ay naging sanctuary ng salita ng Diyos. Amen. Akala ng kaaway masisira ka niya, pero ginamit ng Diyos ang laban upang ikay patatagin niya. Akala niya mawawala ang kapayapaan mo, pero natutunan mong tumayo sa salita. Akala niya mapupuno ng takot ang isipan mo, pero pinuno mo ito ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, tumayo ka, anak ka ng Diyos. Amen. May helmet ka ng kaligtasan, may espada ka ng Espiritu, may isip ka ni Kristo. You're not a victim, you are a victor. You are not under attack, you are on assignment. Meron tayong assignment, mga kapatid. It is to destroy the works of the devil. Amen. Salamat sa Diyos. Masasabi ko, ang isip ko ay nire-renew ng Diyos. Amen. Ng salita ng Diyos. Amen. Tinatanggihan ko ang kasinungalingan ng kaaway. Amen. Iniisip ko ang isip ng Diyos. Sinasabi ko ang salita ng Diyos. At nilalakaran ko ang kalooban ng Diyos. Amen. Now, ang laban ay nasa isip. At pinipili nating manalo. Amen. We have to know what we think in our mind. Now, I'm about to end. Alam natin na lahat ng laban sa buhay nagsisimula sa isipan. Pero ang tagumpay nagsisimula sa pagsuko sa Diyos. Kung ang isip ay napuno ng takot, kalituhan o kompromiso, ngayong gabi pwede mong i-reset yung isip mo. Amen. That is the renewing of the mind. Ang sabi sa Philippians 2:5, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." So kung isusuko mo ang isip mo, babanalin niya ang buhay mo. Kung ibibigay mo ang thoughts mo, pupunuin niya ito ng kapayapaan. Amen. Kaya masasabi natin ngayong gabi, Lord, renew my mind. Nais ko ang aking kaisipan ay punong-puno ng iyong salita. Amen. Pagkat nais ng Diyos na maging matagumpay tayo. Amen. Do you love the Lord? So, tanungin niyo ang sarili niyo, ano ang laman ng isip nyo? Anong laman ng isip ko? Dahil kung ano ang pumupuno sa isip mo, yun ang lalabas sa bibig mo. At kung ano ang lumalabas sa bibig mo, yun ang uhubog sa himala mo. Kaya kinakailangan bantayin natin ang ating kaisipan. Pakainin mo ang pananampalataya mo. At tandaan mo mga kapatid, we are already victorious through Christ Jesus. Amen. Maniniwala pa tayo? Matagumpay tayo pagkat kasama natin ang Panginoon. Amen. Walang digmaan din natin mananalo mga kapatid. Basta lang punuin natin ang ating isipan at ating puso ng salita ng Diyos. Amen. Tiyak na mananalo tayo sa digmaan. Amen. You are not tempted by what you don't think about.
Kung laging iniisip mo ay, paano kung ganito, lagi ka nagwo-worry, di ba? So natitempt ka na mag-doubt. Di ba? Pero kung ang laging iniisip mo ang pangako ng Diyos, sa kabila ng iyong sitwasyon, sa kabila ng iyong kalagayan, iniisip mo ang pangako ng Diyos, tapat ang Diyos. Ang Diyos, tutuparin niya ang kanyang salita. Amen. Siya ang aking kalakasan. Mga kapatid, lahat ay mapagtatagumpayan natin. So my title is, What is your mind full of? Paggising natin sa pang-araw-araw, lagi natin tanongin, what is your mind full of? Because if your mind is full of God, full of God's Word, you will win the battle every single day. Amen. God bless you.